Inaalam pa rin ng mga otoridad ang pinagmumulan ng singaw o init sa sahig ng isang bahay sa Quezon City. Ang PHIVOLCS nasuri na ang lugar at isinantabi ang posibilidad na may volcanic o tectonic activity sa ilalim ng lupang kinatitirikan ng bahay. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, bukas Jessica, bukas ay mag-iisang linggo na ang mula nang madiskubre ng isang pamilya sa Quezon City na may hindi pangkaraniwang pagtaas ng temperatura ang sahig ng kanilang bahay. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nga natitiyak kung ano ang sanhi nito at patuloy naman daw na nakikipag-coordinate ang Public Safety Office ng Quezon City sa mga ahensya na may kapasidad na suriin ito. Bagamat bahagya raw lumamig kumpara sa mga nakalipas na araw, pero hindi pa rin daw pangkaraniwan ang init hanggang sa ngayon ng bahaging ito ng sahig ng isang bahay sa San Francisco del Monte sa Quezon City. Dahil hindi pa rin matiyak hanggang sa ngayon kung ano ang sanhi ng pagtaas ng temperatura ng sahig, patuloy raw na nangangamba ang pamilyang nakatira roon. Alangan naman iwan na lang namin tong house, ganyan siya, tapos ganyan na lang. Or ayaw din naman namin na sige, hintayin na lang natin na mawala yung init. Makalipas ang halos isang linggo mula nang magsimulang uminit ang sahig, iba't ibang ahensya na raw ang nakapag-inspect sa bahay, gaya ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS, Bureau of Fire at maging ang Meralco. Pero wala pa ring linaw kung paano at bakit umiinit ang sahig. Isa sa mga haka-haka ay kung may electrical wiring sa ilalim nito. Handa raw ang mga may-ari ng bahay na ipatibag ang simento. Yun ay kung may clearance na mula sa mga otoridad. Puro lang opinions, wiring, o sige, nagre-rewiring na kami. Tapos, tanggalin ng kuryente, tinanggal for 2 days, pero mainit pa rin. Tapos, kung chemical reaction, sino magte-test? Ayaw din naman namin na masisi kami na kapag pinahukay namin yan, biglang may sumabog, makakadamay pa kami ng kapitbahay. Yes. Oo. And yun din kasi ang advice sa amin kahit ng fire protection, huwag galawin. Elevated ng ilang metro mula sa lupa ang sahig ng bahay na ito. Sa pader na mismong sumusuporta sa sahig, may napansin daw ang pamilya. Yung pagdating dito, medyo may konting init siya, then kagabi lang namin siya napansin. Patuloy raw na nakamonitor ang DPOS. Kasalukuyan daw itong nagko-coordinate sa ilan pang ahensya ng pamahalaan, gaya naman ng Philippine Nuclear Research Institute at Mines and Geosciences Bureau. The purpose of requesting PNRI or the MGB po, meron po tayo mga equipment sa national government that could detect kung meron pong radioactive or meron pong mga chemicals component that will help us establish kung ano po talaga yung source ng ating pag-iinit doon ng floor tiles. Before the digging na gagawin po ng engineering, if it warrant na talaga pong puhukayin natin. Isa rin ang PHIVOLCS sa mga ahensyang dinulugan para masuri ang pag-init ng sahig. Paglilinaw ng PHIVOLCS, walang volcanic at tectonic activity sa naturang lugar. Ang mga dahilan ng posibleng pag-init nga ng mga lupa, kung may bulkan, oo. Pero kung wala, ay posible ring may fault na gumagalaw at mayroong tubig na umaabot doon at nagkakaroon nga ng minsan ay hot spring, no? Pwedeng uminit ng konti ang lupa. Pero sa pangyayaring ito, discounted kaagad yung possibility na may volcanic activity or wala namang fault dyan. Ilan pa sa mga posibleng sanhi ng pagtaas ng temperatura ng ground surface ay heat emission mula sa natabunang basura kung meron man o kaya'y septic tank o chemicals na maaari ring natambakan. Jessica, nakausap din natin ang isang representative mula sa Mines and Geosciences Bureau at sinabi niya na nakahanda naman daw na umasiste ang ahensya at hinihintay na lamang daw nila ang formal coordination mula sa local government naman ng Quezon City. Jessica. Okay, Cedric, habang ngayon kahit ni process of elimination hindi malaman kung anong sanhi niyan, except yung volcanic at tectonic activity na na-rule out na ng PHIVOLCS mismo. Ang dami kasing kung ano-ano na theory, di ba? In the meantime, yung pamilyang nakatira dyan, di ba sila nababahala o di ba nila
mas nanaisin na munang mag-evacuate habang hindi pa natin nalalaman kung ano yan? Actually, Jessica, nung na-meet natin kanina yung ilang members ng family, sila rin yung nagsabi na medyo stress ng araw sila dito sa mga nangyari din sa kanilang bahay ngayon. And kung hindi ako nagkakamali, nung nakarang weekend, sinubukan na raw na mag-evacuate ng ilang members, particularly yung mga babae. At naiwan muna daw dun sa kanilang bahay ay yung mother nila at saka yung mga lalaki ng mga anak at mga kasambahay nila ng mga lalaki. Pero sa ngayon, kanina nakita natin na medyo kumpleto nga rin sila dahil nahihirapan din daw sila na mag-adjust. Hindi rin naman daw kasi ganun kadali na maghanap muna ng malilipatan ng agad-agad, Jessica. Okay, pero good yung ginagawa nila. Parang dino-document nila talaga, no? Nililista nila kung anong araw uminit yung particular piece of tile based dun sa nakita ko sa video. Tama, Jessica. Nung Friday daw yata, kung hindi ako nagkakamali, Friday nung talagang sinabi nila na tumaas ng 50 hanggang 60 degrees Celsius yung temperature. At pagdating naman ng weekend, bumabalo doon ng mga 38. And kanina, tolerable naman nung hinawakan natin. Pero sabi lang, they're not taking any chances daw kahit na mukhang bumababa na yung temperature. Kasi may fear nga sila na hindi rin certain kung ano yung nasa ilalim ng semento. Kaya yun nga, they're not taking any chances, Jessica. Oh, so may time na umiinit, may time na lumalamig. Ganon, Cedric? Mula nung weekend, sa pagkakaintindi natin, Jessica, medyo bumababa na. Although, compared doon sa ilang areas, ilang spots doon sa sahig na yon, mainit pa rin talaga yung particular spot kanina na pinahawakan sa atin. Pero mas malamig na daw to kumpara noong mga nakarang araw. At ang pinoproblema nga, Jessica, nitong pamilya ay gusto nilang pabuksan o ipatibag yung semento. Okay lang naman daw sa kanila. Pero kailangan nila ng clearance mula sa isang authorization mula sa government na pwedeng buksan. Kasi nga naman, baka sakali, wag naman daw sana, meron talagang gas or kung ano man mag-leak mula doon. Ayaw naman nilang masisi, ayaw nilang ma-harm yung family at saka yung community, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.